Magandang gabi. Ako si Maya, isang simpleng dalaga na mahilig magbasa ng mga kwento ng kababalaghan. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na talagang magpaparamdam sa inyo ng kilig at takot. Isang gabi, naglalakad si Aling Liza pauwi mula sa trabaho. Ang kalsadang tinatahak niya ay madilim at wala nang taong maliban sa kanya. Habang siya ay naglalakad, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa mga punong kahoy sa gilid ng daan. Anong ingay iyon? Tanong niya sa sarili. Pero pinilit niyang magpatuloy. Dahil sa matinding pagod, hindi na niya pinansin ang tunog. Ngunit habang siya ay papalapit sa isang matandang bahay na matagal nang abandoned, bigla niyang naramdaman na parang may sumusunod sa kanya. Hindi siya lumingon, pero ramdam niyang may ibang tao sa kanyang likod. Ang kanyang mga hakbang ay nagmamadali, ngunit pati ang kalikasan tila nagsimulang magdahan-dahan. Walang hangin, walang tunog. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas at ang mga paa niya ay tila hindi na sumusunod sa utos ng utak. Pagsapit niya sa may pader ng abandoned na bahay, bigla siyang nilapitan ng isang mabangis na amoy. Isang matandang babae. Ang mga mata nito ay malalim at puno ng galit. Hindi siya nagsalita. Pero ang mga mata ng matanda ay parang naglalagay ng sumpa sa kanya. Isang malamig na hangin ang dumaan at bigla siyang napahulog. Nang magising siya, wala na ang matandang babae. Ngunit ang mga pader ng bahay ay may bagong marka. Parang mga kamay na nag-iwan ng mga guhit. At doon sa ilalim ng mga guhit, isang mensahe ang nakasulat. Hindi mo ba ako naaalala, Liza? Naglakad si Aling Liza papalayo, nanginginig at puno ng takot. Hindi niya alam kung sino ang matandang babae, pero alam niyang hindi pa siya ligtas. At sa bawat gabing madilim, laging may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ako si Maya at sana hindi niyo makalimutan ang kwentong ito. Matulog na kayo ng maayos o baka hindi na kayo makatulog mamaya. Yun lamang, salamat sa pakikinig.